Sino dito ang matyaga ding gumagawa ng mock exam ng kanilang mga Junakis? Actually, nagpapahinga lang ako dyan sa pag-edit ng mga content kasi napagod na talaga ang antenyo day. Dati, nung hindi pa siya nag-aaral, ang dami-dami kong piniprint ng mga worksheet niya sa Canva. Ngayon, na pumapasok na siya, may libro na siya, kumbaga meron na talagang structure yung pinag-aaralan niya, pwede na tong sulat-sulat na lang. Di na natin kailangang mag-print. Sayang ink. Ano kasi, yung ginagawa namin na ganito is parang part na rin ng bonding or laro namin. At para sa akin, ang pinaka-technique ko talaga para mag-retain sa isip niya yung inaaral niya, sinisigurado ko lang naman na naka-engage siya sa gagawin namin. And in short, nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Pero, yes, I know there are times na nagiging dinosaur din ako. Dahil tao lang naman tayo. What? Ay, ba't parang may mali? Kasi tao. Tas dinosaur. Pero ayun na nga, syempre hindi naman tayo laging ganun. Ito yung mga araw na hindi ako nakakondisyon at ito lalo yung mga araw na hindi siya sasabak sa anumang exam. So, ayun, ine-enjoy namin yung activity. I made sure it's fun and light lang ang vibe. Para sa akin, hindi pagagana sa age niyang 5-year-old ang pressure. Dahil alam ko, feeling ko, masasabotahe lang nito yung interest niya sa academic or sa pag-aaral. Masyado pang bata or young ang isip niya. Dahil at this stage, sa katunayan, ay mga basics pa lang dapat ng buhay ang pinapriority natin na maaral nila. Siyempre, bilang ina, tutok talaga ako sa development niya na matuto sa household chores, makapaglaro with other kids dahil lalaki nga siya, no. Naniniwala ako na importante talaga sa development niya yung mga hardcore na laro or mga physical games na takbo-takbo ganon. Ngayon, kapag nasa loob na kami ng bahay at walang ginagawa, ito naman yung time namin na nakikipagdaldalan, na ang topic lang naman namin ay tungkol sa mga pinag-aaralan nila. Kasi feeling ko this way, effortless niyang maaalala yung mga topic nila. So, yes, inaaral-aral ko rin yung mga libro ng anak ko. I know, hindi madaling maging super mom, super woman, super whatever. Kaya naman, yung alarm clock ng cellphone ko, madaming nakalagay doon.